gabi na, 12 midnight, ay umaawit sila. Alam mo ba yung prayer na to na ginamit ng mga alagad? Ito yung tinatawag na prayer of praise. Sabi nyo nga po, prayer of praise. Ano nyo po ba ngayon? Ano yung prayer of praise na yun? Ito po yung hallelujah. Pero nung time na yun, syempre ang hallelujah po kasi ito po ay Hebrew word. So sila po, ang ginagamit po nila nung panahon na yun, kasi nga kung sila ay napuspos, sila po ay umaawit ng mga himno. So yung pong himno, yun yung hallelujah natin ngayon. No? Kaya nga yung salitang yan, yung prayer of praise na yan, mabisa po yan. No? Yan po yung ginagamit ng mga alagad. Kaya nga umawit sila ng mga himno, umawit sila ng mga papuri sa Diyos habang sila ay nasa bilangguan. Kaya nung maghahating gabi nila, bawa sila ng himno, Alleluia, 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 Alleluia. Alam niyo po ba, nung umaawit yung mga alagad, lumindol ng napakalakas at nasira yung pundasyon ng bilangguan at nakalag yung kanilang mga tanikala. Imagine, gano'ng ka-powerful yung kanilang prayer na lumindol at meron silang mga pakaw, nalislap at kamay doon sa bilangguan. Pero dahil sa pag-awit nila ng Alleluia, prayer of praise, ay nawasak o nakalag yung kanilang mga tanikala at nabuksan ang bilangguan. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po yan ay ituturo po namin sa iyo ang salitang Hallelujah. No? Na yung po prayer na yan, kung saan napakabisang panalangin po niyan. No? Napakabisang panalangin na kung saan ito po yung ginamit ng mga alagad noong panahon ni Jesus. No? Kaya nga po, sabi nga po nila, ito po yung the key to unlock the power of God. No? Ito po yung susi para mabuksan ang kapangyarihan ng Diyos. Imagine, bawit lamang sila ay nakalaya na sila sa bilangguan. Amen? At yung prayer po na yan din po yung gagamitin natin mamaya. Kasi mamaya, hihingi po tayo ng biyaya, hihingi tayo ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Amen ba? O, kaya nga po, napakahalaga na matutunan po natin itong prayer na ito, yung Hallelujah. Ano bang ibig sabihin ng Hallelujah, mga kapatid? Kasi nga, ito po ay Hebrew word. Sa Tagalog, ay sa English, ano pong ibig sabihin ng Hallelujah? Praise the Lord. No? Hallelujah is sa Hebrew. So sa English, praise the Lord. Sabi niyo nga po, praise the Lord. Sa Tagalog, purihin ang Diyos. Amen. So yun ang ibig sabihin ng Hallelujah, purihin ang Diyos. So kaya nga ito po yung mabisang panalangin, kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, kasi nga ito kaya yung susi, ito yung the key to unlock the power of God, no? Na umaawit lamang tayo ng himno, ng papuri, ay yung kapangyarihan ng Diyos ay nabubuksan yung pintuan at yung bintana ng langit at bumubuhos yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga mamaya po gagamitin po natin yan. Kaya nga tuturuan po namin muna kayong manalangin. So, guys, di ba matutong manalangin? Hallelujah! So, i-try po natin kasi mamaya gagamitin po natin yung salitan yan. Sabihin nyo nga po, di ba pag umaawit po tayo sa simbahan, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ulitin nga po natin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ulitin po natin. Hallelujah! Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa simbahan ko, lagi tayo maawit ng Hallelujah. Bakit ba tayo maawit? Napakahalaga po ng pag-awit natin. Amen ba? Bakit ba tayo
tayo umaawit? No? Simbahan, umaawit tayo. Bakit pa natin inaawitan ng Diyos? Napakahalaga po kasi na binibigay natin ng buo yung ating papuri sa Diyos. Bakit ba? Napakahalaga yung ating pag-awit. So, una sa lahat, yung iba hindi alam bakit umaawit, bakit pumapalakpak. O, palakpakan niyo ang Panginoon! Palakpakan ng Panginoon! O, bakit na kayo pumapalakpak? Alam niyo po, ang pagpalakpak sa Diyos ay kailangan po lampas sa ulo. Kasi po yung Diyos na pinapalakpakan po natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? No, pag sa tao po, wala. Pero pag sa Diyos, kailangan lampas sa ulo. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Yan po yung magpalakpak sa Diyos. O, palakpakan si Sister Mel. Yan, wala. Tunay nga po mga kapatid, minsan hindi natin alam bakit tayo pumapalakpak, bakit tayo umaawit. Eh yung mga ama namin nga lang nagbaba po kami ng Fatima. Ano ba yung sabi niyang ganun? Nagdadasal tayo ng ama namin. Ano ba sabi sa ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Eh, ano ba ang pangalan ng Diyos? Oh? Pangalan ng Diyos hindi alam. Eh sabi sa panalangin ng ama namin, sambahin ang pangalan mo. Ano ba pangalan yung dapat natin sambahin? Amang? Yan. Kahit namin yan. Itong salitang yun, ito po ay salitang Hebreo. Sabihin nyo nga po, Hebreo. Yung capital Y-H-W-H, yan po yung original name ng Diyos. So, wikang Hebreo. No, ang ibig sabihin po ay, anong ibig sabihin? Kasi ito yung pangalan na binigay ng Diyos kay Moises. Diba? Si Moises. Si Moises po yung sinugo ng Diyos. Tinawag ng Diyos para iligtas yung bayang Israel. Amen? No, so ito yung salita. Sabi niya, ako'y sinugo ng Diyos na walang pangalan. Pero nagpakilala ang Diyos. Kasi tinanong niya, ano pong pangalan niyo? Para masabi ko sa bayang Israel. No? Kaya sabi niya, sabi mo sa kanila, ako si Yahweh. So ibig sabihin ng Yahweh is, ako nga. Ibig sabihin po nun, kung kailangan nyo ng lakas, siya yun. Wala tayong mabibiling lakas sa ISM. Wala tayong mabibiling lakas sa palengke. Amen ba? Si Yahweh ang ating lakas. Si Yahweh, ako nga, ako ang inyong kagalingan. Amen? Siya yung nagbibigay ng kagalingan dahil siya yung ating dakilang manggagabot. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung lumikha ng araw. Kaya mo gumawa ng araw, sis? Pag-drawing lang ng araw. Amen ba? No? Kung titingnan natin, napaka-powerful ng Diyos. No? Yung araw ba, napakalaking araw yan. How many planets ba? Ilang gaano kalaki ba ng Earth ang araw? Kasi ang Earth daw para lang, kumbaga sa bola, parang tundo ka lang. Amen? Kasi ang planet Earth ay 1.3 million ng Earth ang araw. Imagine. No? Sino makakagawa ng araw? Kaya nga, nung napanood ko nga sa Facebook, may 4 na astronaut na pumunta sa buwan. At doon sa buwan, napagbasta nila yung nilikha ng Diyos. Nakita nila na ano ang itsura ng Earth, napakaganda. O sana ma-experience din natin yan, ano? Na yung Earth, mula doon sa moon, nakita nila yung itsura ng planet Earth. At doon talagang sila ay namangha dahil ganun kaganda ang planet Earth. Ganun makapangyarihan ng Diyos na nilikha niya yung ating mundo. No? Kaya nga talagang amazed yung mga astronaut na ito. At doon lang nila napatunayan na talagang may Diyos na gumawa ng ganong magandang bagay. Earth pa lang, kailangan na yung araw. Imagine, no? Hindi natin na-notice. Ang Diyos kumuha ng araw. Amen. Tapos sasabihin nila, ang tao daw galing sa unggoy. Saan galing ang unggoy? Parang manok lang yan eh. Ang manok saan galing? Sa itlog. Ang itlog saan galing? Sa manok. Eh saan pa talaga nang galing? Sino na una? Babalik tayo doon sa history. Babalik tayo doon sa Genesis. Kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay na nilikha ng Yahweh. Amen ba? Kaya napaka-amazing ni Lord. Kaya dapat sambahin natin ang Diyos. Amen ba? Kaya tayo umaawit kasi tayo ay nag-o-offer ng awit.
tayo yung nag-aalay ng awit. Naranasan niyo na ba kayo ay haranahin? O diba, si Nanay Med sa mga probinsya. Ang sarap kaya ng hinaharana namin. O ganun din si Amang Yahweh kapag inaawitan mo para mo siya hinaharana. Amen? At napakasarap ng feeling ng Diyos kapag siya ay iyong inaawitan. Amen ba? No? Na ikaw yung isang anak na inaawitan mo yung tatay. Amen ba? Kaya napakasarap ng feeling. No? Kaya na tayo pa'y umaawit, mapalakpak, sumasayaw pa tayo sa Diyos. Bakit? Ikaw nga sayawan ka ng apo mo eh. May awak-awak ko kang maliit, ikaw yung apo ka. Sayaw ka ng spaghetti. Spaghetti, pababa, pababa, ng pababa. Diba? Tuwan-tuwa na tayo. Eh, ganun pa kaya ang Diyos? Pag sinayawan ni Sister Mel ang Diyos, tuwang-tuwa si Amang Yahweh. Amen ba? Pag sinayawan ni Ate Goning ang Diyos, tuwang-tuwa si Amang Yahweh. Ganun din po si Diyos. Pag tayo sumasayaw, hindi lang tayo sa Zumba sumasayaw eh. Hindi mo ako nagsusumba. Pero pag si Lord, yung lakas mo, yung sayaw mo, inopro mo kay Amang Yahweh, matutuwa ang Diyos. At meron sinasabi ang Diyos, no? At may sinasabi nga na, the joy of the Lord is my strength. Pag natuwa ang Diyos, magagalingin ka. Pag natuwa ang Diyos, palalakasin ka. Pag natuwa ang Diyos, kayayamanin ka. Gusto niyo ba yun? Gusto ba yumaman? Amen. Sino dito gusto mo yumaman? Asang kamay? Dalawang kamay. Woo! Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon, no? E dito po, marami nang pinayaman si Amang Yahweh. No? Lagi na sinasabi ni brother, yung mother ko dati, nangungupahan lang kami dito sa Green Tables. 1990s, dito na po kami sa Green Tables. Pero ngayon yung mother ko, ilang bahay na po, hindi na malaman kung saan titira. Amen. No? Pinagpala na siya. Marami na siyang bahay na tinitiran. Amen? So, kaya nga tunay po mga kapatid, pag tayo naglingkod kay Lord, pagayamanin ka. Amen? Pag naglingkod ka kay Lord, sumayaw ka kay Lord, malalakasin ka. Pag ikaw patuloy kang pumapalakpak sa Diyos, magagalingin ka at malalakasin. Yung Sister Mel, ilang taon na ba yung Sister Mel? 75! Ikaw kaya 75. No? Sino ang pinakamatanda dito sa atin? Si Ate Goning. Ate Goning, ilang taon ka na? 84. Oh, majid ko, mami, ilang taon ka na? Oh, 84. Naku, sumasayaw pa to. Sigaw pa lang sigaw po. Nag-praise and worship. Hindi nag-moderate. 84, naglilig. No? Iyan taon na po namin kasama yan sa sister. No? Ilang taon nga nag-set? Kasi sa pili. 1996, pero, nasa 30 years ka na. Amen ba? Maaw sa Diyos. 30 years nang nagpupuri sa Diyos. 30 years nang sumasayaw sa Diyos. Walang sa akin. Amen ba? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ito malakas. Amang Yahweh. Praise Yahweh. No? So kaya dito yung mga kasama nyo. Pero yung mga senior, kahit hindi nagsusumba yan, pinalalakas ni Lord. Amen? Kasi bakit? Saan sila sumasayaw? Kaya Amang Yahweh. Amen? Kung kami kumagal ng ganun-ganon, no? At tunay po, binabalik ni Lord ng binabalik ni Lord ng kagalingan. Binabalik ni Lord ng mga biyaya at pagpapala. Binigyan nga siya ni Lord ng hindi naman siya nanghihingi. Binigyan siya ng puhunan. Diba? Ibig sabihin yung binipakto niya, inaalok na. Kaya yung meron siya kusang ibinigay sa kanya. Amen ba? Amen. Walak po. Kaya Amang Yahweh. Praise Yahweh, no? Kaya nga po mga kapatid, no? Sabi nga po, gamitin po natin yung tinuro sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga ngayon nga po mga kapatid, ituturo nga namin sa iyo mag-isang panalangin. Ito po yung ginamit ng mga alagad. Ito rin po yung ginagamit namin. Hindi nyo ba alam itong prayer na ito, pagtaboy ito ng mga kasasamang pantaboy ito ng malas, pantaboy ito ng mga salot sa tahanan. Alam mo, minsan sa bahay, hindi lang ikaw may sakit. Yung anak mo may sakit, asawa mo may sakit, yung mga apo mo may sakit, di ba? Pag itong prayer na ito, mag-prayer of praise ka lang. Panlaban mo yan sa mga salot. Sister Mel, di ba? Halos dati lahat sila sa bahay may sakit. Naramdaman niya, parang ba na ito
parang meron na something tong bahay ko. Parang puro na kami, gusto kaming, ang masamang espiritu. Minsan kasi yung masamang espiritu, inaatake yung bahay ko, di ba? So para mawala yan, para bumuhos yung pagpapala ng Diyos, mawit na po tayo ng prayer of praise.